Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari po makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic na gusto kong i-discuss sa video na ito ay tungkol sa inalabas na bagong advisory ng Japan Ministry of Justice tungkol sa mga sample cases po kung saan maaaring magbigay po sila ng humanitarian consideration sa isang applicant para makabalik po muli dito sa Japan kapag apektado kayo sa travel ban. Inilabas nila ang information na ito noong July 31 po. Before, meron lamang mga lumalabas na news tungkol dito at walang binibigay na specific information kung ano-ano mga cases na maaaring mabigyan ng humanitarian consideration. So, marami rin siguro po ang nagreklamo tungkol dito kung kaya't naglabas sila ng bagong advisory na ito upang maging clear po ang lahat. Nahati sa tatlong area ang mga sample cases na ito. Ito ay yung mga para sa umuwi before the start of travel ban po noong April 3. Then after the start of travel ban. Then ang last naman po ay para sa mga bagong apply na visa. So watch this video po until the end para malaman nyo po ang nilalaman ng mga cases nito na maaari pong mabigyan ng humanitarian consideration ng immigration po. Okay? So again, para sa transparency po ng mga information na gusto ko pong share sa inyo sa video na ito, ito po ay mula sa official website ng Japan Ministry of Justice. Like I said po, inilabas po nila ito dated July 31 po this year. So, ito po yung actual advisory na kanilang inilabas po. Ito po siya, nakasulat po siya ng Japanese, so dated July 31 nga po. So kung marunong po kayo ng Japanese language, maaaring mabasa nyo po ito at ang detalye tungkol dito at siguro maintindihan nyo po. Ilalagay na lamang po namin ang link ng source ng URL address po ng information ito sa description ng video nito sa baba. Okay? So back to our presentation. So, okay po, for first case, this is para po sa mga umuwi before the travel ban po implemented noong April 3 para po sa Pilipinas. So, dahil sinalabas nilang pwede na bumalik dito sa Japan starting August 5, kahit na ang mga hindi exempted sa travel ban, basta meron kayong valid re-entry permit, so I think walang magiging problem po dito. Pero para sa mga wala ng re-entry permit na valid po, maaaring makapasok po siguro kayo muli dito sa Japan kung ang case nyo po ay tulad sa mga nasa listahan nito. Okay? So, isa-isahin po natin siya. So, number one case na maaaring mabigyan po kayo ng humanitarian consideration kung umuwi po kayo ng Pilipinas before travel ban implementation. So, number one is have family in Japan. So meron kayong pamilya rito at hiwa-hiwalay po kayo sa ngayon. Kung halimbawa nasa Pilipinas po kayo at nandito yung main provider ninyo sa Japan. So kapag ganito yung case ninyo, maaari po kayong mabigyan daw ng humanitarian consideration. Then number 2 is yung mga bata po na yung umuwi sa Pilipinas kasama ang kanilang guardian at na-stranded po, hindi nakabalik dito kaya hindi nakapag-continue ng kanilang pag-aaral. So pag ganito yung case ng inyong anak, pwede din po siyang mabigyan daw ng humanitarian consideration. Then number 3, almost same sa number 2 po, ito naman po yung mga para sa mga minor child po minor child po na nag-aaral po sa mga lower level, mga elementary or UCN po or kindergarten. Kapag ganito po yung anak nyo naiwan sa Pilipinas, hindi makabalik dito dahil na-stranded, maaari rin po siyang mabigyan ng humanitarian consideration para po makabalik muli dito. Then number 4, meron kayong need na makabalik po dito sa Japan agad dahil kailangan nyo po mag-take ng mga medical examination or meron kayong operation or surgery, kasama na rin po mga buntis dito. So kapag ganito yung case nyo raw, maaari din po kayo mabigyan ng humanitarian consideration. Then next, number 5, yung mga umuwi dahil
sa mga dahilan na life and death matter po, or halimbawa may namatayan kayo sa inyong family, umattend po kayo sa funeral nila. So kapag ganito yung case nyo rin, kung bakit kayo umuwi, maaaring daw po kayong mabigyan din ng humanitarian consideration. Okay, so that is number 5. Then next is number 6. So kapag umuwi rin po kayo sa Pilipinas dahil kailangan nyo mag-take ng medication or operation, surgery, or kailangan yung manganak dahil doon po kayo naka-schedule. So kapag ganito rin yung case ninyo, kinakailangan nyo bumalik dito sa Japan, so maaari din po daw kayo mabigyan ng humanitarian consideration. Then last po is yung para sa mga umuwi rin na ang dahilan po ay kinakailangan nilang umattend dahil meron silang court order na kailangan nilang mag-appear sa mga hearing sa court. So kapag ganito rin yung reason po ninyo, maaari rin po kayong mabigyan ng humanitarian consideration. Okay, so that is for case number 1. So next case naman po is yung para sa mga umuwi ng bansa o Pilipinas po para sa atin na after ng travel ban or after April 2. So ito na yung meron na pong travel ban. This is for case 2. So this is the main problem ng nakakarami sa atin sa ngayon, yung mga umuwi sa Pinas po sa ngayon kahit na meron pong travel ban pa. By rules kasi pag umuwi kayo after April 2, di na daw po kayo makakabalik dito kahit na ano ang visa na hawak ninyo hanggat meron pang travel ban, at maaaring makabalik lamang kayo rito at the time na mawala na po ito. Pero kung umuwi kayo dahil ang reason nyo ay tulad ng mga cases na sumusunod, itong nasa baba po, nasa listahan, maaari rin daw kayo makabalik po dito basta mabigyan po kayo ng permission, dahil nga po maaaring makonsider na maaaring mabigyan kayo ng humanitarian consideration po. Okay, so ito po yung mga sample cases po. Number 1, kinakailangan nyo pong umuwi dahil nga merong life and death matter po, or need nyong umattend sa isang funeral dahil namatayan po kayo sa inyong family. So kapag ganitong reason nyo na talagang need nyong umuwi kahit na after na ng travel ban implementation, maaari rin daw po kayo makabalik muli dito sa Japan. Okay? Then number 2, need to go home dahil kailangan nyo mag-take ng medical treatment, surgery, operation, or naka-schedule kayong doon po manganak sa Pilipinas. So kapag ganito nyo ang reason nyo sa pag-uwi nyo after the travel ban, maaari rin po kayo mabigyan ng humanitarian consideration para makabalik muli rito sa Japan kahit meron pang travel ban. Okay? Then number 3, need to go home dahil kailangan nyong umattend or mag-appear sa court dahil meron kayo natanggap na court order, or kailangan maging witness kayo. So kapag ganitong yung reason nyo kung bakit kayo umuwi, maaari rin po daw kayo makabalik dito sa Japan kapag nabigyan po kayo ng humanitarian consideration. Then last po, number 4, need to go home dahil kailangan nyo mag-take ng entrance examination or any admission po mula sa mga school or college kung saan plano nyo po mag-aral sa Pilipinas. So kapag ganito yung reason nyo, tumuwi kayo sa Pilipinas after the travel ban, maaari rin daw po kayo makabalik dito sa Japan. Okay? So itong number 1, 2, 3, 4, ito lang pong ina-allow nila ngayon na maaaring mabigyan ng humanitarian consideration para sa mga uuwi after the travel ban implementation. So ito po yung dapat yung pagkakatandaan kung plano nyong umuwi sa ngayon sa Pilipinas po. Okay? So next is next case 3 po. Ito ay para naman sa mga visa holder na bagong kuha pa lamang at papasok dito sa Japan. So wala pa silang resident card at wala rin pong re-entry. So ayon sa advisory nila, kung ang hawak na visa po ninyo ay ang mga sumusunod, maaaring makapasok daw kayo dito sa Japan dahil maaaring mabigyan kayo ng humanitarian consideration. So ito po yung mga visa na type of visa na included lamang po nila. So number 1 is yung mga Japanese spouse or child visa holder po. So kapag ganitong visa na hawak nyo,
na nakuha nyo po sa Japanese Embassy, so maaari po kayo makapasok dito sa Japan with humanitarian consideration. Then number 2 is yung spouse, child, or permanent visa holder. So katulad nito, kapag nabigyan kayo ng visa na itong number 2, maaari hindi po kayo makapasok dito sa Japan. Then number 3, last is yung spouse, child of Teijusha or long-term residence visa holder po. So kapag ganito yung visa ninyo at hiwa-hiwalay po kayo sa family po ninyo, maaari po kayo mabigyan ng humanitarian consideration para po makapasok dito sa Japan. Okay? So that is case number 3. So sa merong visa na hawak na tulad ng mga nabanggit ko sa taas po, maaaring makapasok kayo dito sa Japan kahit na meron pang travel ban, basta po yun nga po, mabigyan po kayo ng humanitarian consideration. So now, kung paano ang dapat gawin, ano ang dapat apply or details tungkol dito sa humanitarian consideration na inilabas po nila, hindi po binanggit sa advisory kung ano ang dapat gawin. So meron lamang silang inilabas na phone number na maaaring pong matawagan for consultation or inquiries po. So maaaring magiging case by case ang procedure po nito. So para malaman nyo kung mabibigyan ba kayo nito, wala kayong dapat gawin ngayon kundi tawagan po siguro ninyo ang Immigration Office dito po sa number na ibinigay po nila. Ito po yung number nila, 03-3580-4111. Then meron silang extension number na 446 and 447. Okay? So ito yung dapat nyong kontakin kung meron kayong karagdagang katanungan or inquiries tungkol po dito sa binibigyan nilang humanitarian consideration. Okay? So last, for summary of presentation, so sa case 1, dahil nga po sa bagong inilabas nilang rules sa ngayon na maaari makapasok na muli starting August 5 ang mga hindi exempted sa travel ban, basta merong valid re-entry permit, I think wala magiging problem po dito. So maaari kayong makapasok basta't meron kayong may provide na documents na kinakailangan po sa ngayon na travel confirmation po at saka sa COVID-19 certification test result po. Okay? Then sa case 2, ito po yung need nyo pong confirm sa Immigration Office para makabalik po kayo dito sa Japan kung meron kayong plano na umuwi. At kung ang reason nyo ay maaaring mabigyan po ng humanitarian consideration. Kung ibang reason nyo, iba po doon sa binanggit ko kaninang apat na sample cases, better na wag muna po siguro kayo umuwi para hindi po kayo ma-stranded sa Pilipinas during this travel ban po. Then sa case 3 naman po, maybe yung guarantor po ninyo dito sa Japan ang siyang tumawag sa number sa immigration upang mag-confirm kung paano at ano ang dapat gawin upang makapasok po kayo dito sa Japan. Yun yung asawa o anak na meron pong bagong visa na nakuha po sa Japanese Embassy sa Pilipinas po. Okay? So that's it po. I hope na naging clear na po sa inyo itong tungkol sa mga sample cases kung saan nabibigyan po ng humanitarian consideration ng immigration para po makabalik po dito sa Japan. Maraming pong salamat sa inyong support at pag-follow po sa amin dito sa YouTube channel po namin.